nga guys kahapon, pumunta na ako sa terminal ng ticketing office ng bus terminal ng sasakyan kong bus. Kaso kahapon, ulit-ulit ko pa guys na bukas ka ako ay sasakay ako. So, ang alam ko, linagay sa ticket ko ay bukas. So, ngayon yun dapat. So, yung kanina, nakapunta na ako sa terminal ng Iriga para doon na ako sasakay. Ay nakita sa ticket ay May 2. So, bukas pa yung ticket ko. So, yun na nga, naggastos lang ako guys ng pamasahe papunta doon sa Iriga City. So, sabi ko doon sa pinagkuhanan ko ng ticket kahapon ay para bukas ka ako yung ticket. Bukas ako sasakay. So, pinapili pa ako kahapon na kung anong gusto kong oras. So, ang available lang kahapon is 10:15 and 11:15. So, yung pinili ko is 11:15. Kaya sure na sure ako kahapon na ngayon yung sakay ko. So, pagdating ngayon, May 2 nga. So, di ko alam kung bakit naging ganon. Wala naman akong sinabing May 2. Bukas ako ng bukas. Kasama ko pa yung nanay ko guys kahapon na kumuha ng ticket. Kaya nagulat nga ako nang nakalagay May 2. Sabi ko, oh my God! So, wala akong magagawa kundi umuwi kanina kasi wala talagang available na upuan sa bus nila. So, lahat daw puno. So, umuwi ako kanina dito sa bahay namin. So, ayun. Buti na naka-arkila ako ng tricycle. Kaya, nakakalungkot kasi dapat kanina na ako sasakay ng 11:15. So, parang kinausap ko pagdating ko dito sa bahay yung tatay ko. Sabi ko, bakit ganun tayo? Sabi ko, dapat uuwi na ako ngayon. Talagang yung kinilibutan talaga ako guys pagkakita dun sa ticket ko kanina na May 2. Wala naman akong sinasabing May 2 guys. Sabi ko bukas. Bukas ako ng bukas. Inulit pa nung pinagkuhanan ko dun sa office na ma'am bukas, oo bukas sabi ko. So sinabi pa nga niya na dapat bago mag-11 nandito na kayo. Kaya nagulat ako ng May 2 yung nakalagay. So wala magawa kundi umuwi na lang kanina. So, bukas na naman. Okay na yan, sure na yan bukas, guys. So, na-miss ko na rin yung dun sa may trabaho ko. Tapos, dito, ayaw ko man umalis, pero kailangan. So, yun naman yung dati pa nang sinasabi ng tatay ko na hindi pwedeng mag-umpok-umpok lang dito sa bahay namin at walang dadating na grasya. So, kaya kinausap ko kanina yung tatay ko na sana payagan na rin naman niya akong umuwi kasi nakatapos naman na sa kanya. So, bukas, hopefully okay na lahat. So, yun lang guys. So, yun na nga guys ngayon, ay magpapasalamat lang ako sa lahat na kamag-anak ko na nakiramay at tumulong sa amin. Sa lahat na kamag-anak ko, both sides, sa nanay side ko, sa tatay side ko, maraming salamat sa tulong nyo, hindi man sa lahat na tulong nyo sa amin. Kasi alam nyo naman kung gaano kahirap yung mamatayan ng magulang at kayo ay nandun sa may tabi namin, ginabayan nyo kami. So maraming salamat sa inyo. At sa iyo Ate Digna, Ate Mary, maraming salamat sa inyong dalawa. So yun lang guys. Sa ate ko rin na nasa ibang bansa, maraming salamat kasi hindi mo kami pinabayaan kahit malayo ka. Nandyan ka pa rin na laging tumatawag sa amin, financial, na support, maraming salamat. At sa lahat ng mga kapatid ko, maraming salamat kasi nung nagkasakit yung tatay ko, wala man ako sa tabi ng tatay ko para alagaan siya. Nandyan kayo para sa akin na kumbaga ko yung mag-aalaga, kayo na yung nag-alaga para sa tatay ko. So maraming salamat sa mga kapatid ko at sana pakabait lang kayo. Isipin nyo lang yung tatay natin nasa tabi lang natin. Kausapin nyo lagi kahit di nyo nakikita, naririnig kayo nun. So sa mga kapatid ko, thank you so much. So may kikwento lang ako sa inyo guys kasi nang pumanaw yung tatay ko ay naramdaman ko talaga yung sobrang bigat sa pakiramdam, super sakit, lalo na yung nakita ko sa talagang harapan na pinapasok na siya sa nicho, talagang durug na durug yung pakiramdam mo, yung puso mo sa nakikita mo. Pero yun nga ay iisipin mo rin na walang magbabato dito sa kinaban, dito sa mundo. Wala talagang forever kang buhay. Darating at darating sa tamang panahon na mawawala yung kapamilya mo, mawawala yung kung sino man sa kapamilya mo. Napakasakit nun guys. Kaya lang,
iisipin mo naman bandang huli ay ganun talaga yung buhay, kailangan natin tanggapin. Pero kasi sa akin, ngayon ko lang naramdaman yung ganun na sakit, yung talagang durog yung puso mo. Kaya sasabi ko sa sarili ko, sa tatay ko, akong bahala sa nanay ko. Yung buhay ko natitira, ilalaan ko na sa nanay ko at sa dalawa kong kapatid na single, binata pa. So, nandito lang ang atin nyo. Gagawin ko yung abot ng aking makakaya, guys. Kasi, ang sakit, kahit hindi man perpekto yung tatay ko nung nabubuhay siya, napakasakit, guys. Sabi nga, walang perpektong tao. Pero, makita mo yung tatay mo na pinapasok harapan, parang, oh my God, durog yung puso mo. Ang sakit, parang sa loob ko, di ko kakayanin. Pero, kailangan tanggapin kasi wala talagang magbabato dito sa kinaban, ika nga eh. So, lahat tayo pupunta doon. Nauna lang siya kasi may sakit din naman siya. Ang sakit kasi ng tatay ko ay sa lungs. Nakuha niya sa paninigarilyo niya, pag-iinom. Di niya ilalagaan talaga yung sarili niya, guys. Kaya, hindi siya magsisisi sa amin na pinabayaan namin, ganyan-ganyan. Kasi noon pa, bata pa ako. Kinakausap ko na yung tatay ko noon, guys. Sabi ko, tay, kung gusto mong mabuhay ng matagal, alagaan mo yung sarili mo, huminto ka sa paninigarilyo, pag-inom ng alak. Di naman siya, guys, yung laging lasing. Paminsan-minsan lang siya uminom. Pero, ang pinaka mahirap nun ay kalakas niya, guys, na manigarilyo. Sobra. As in, yung isang kahan niya, hindi yun aabutin ng isang araw. Siguro mga umaga, sindihan niya yung isa hanggang na yan sa tanghali. Ganun, guys, kalakas manigarilyo yung tatay ko. Kaya sa mga naninigarilyo dyan, guys, hihinto nyo na yung paninigarilyo nyo, alagaan nyo yung lungs nyo kasi para naman yan sa inyo eh. Para yan sa buhay nyo. Mabubuhay kayo ng matagal kung aalagaan nyo yung sarili nyo. Pero kung ayaw nyo naman mabuhay ng matagal, nasa inyo yan, sige. Uminom kayo, magsigarilyo kayo, magbisyo kayo. Pero di nyo alam yung sakit ng iniiwanan na kapamilya, anak, asawa, lalo na sa asawa, di ba? Ako nga, anak, sobrang sakit. Paano pa sa nanay ko, di ba? Sobrang sakit din ng feelings nun, pakiramdam nun. Kaya ngayon ko lang, guys, na yun, na ranasan ng sobrang sakit. Kasi tulad nung namatay yung alaga ko, syempre, masakit naman sa akin. Pero mas masakit pa pala yung nararamdaman ng mga anak kaysa sa akin. So, yun lang, guys. Na para kasala, tumagbang ka sa impyerno, saka lumantiyosan mo ang Diyos at sa imo katampalasan.